The 50th. The Nest Bell Golden Wedding Anniversary, June 12th, 2026. Thank you po sa lahat ng dumalo. Everybody here ay yung closest to the heart sa family po namin. And to tatay and nanay, happy 50th wedding anniversary. Wala kami kung wala kayo. And we are very, very, very grateful kasi kayo yung naging parents namin. They taught us how to be honest, to be grateful in everything, maging kontento kung anong meron ka, and most especially, lahat ng ipinakita nila sa amin, good values na dadalhin namin hanggang sa pagtanda namin. Again, happy 50th wedding anniversary. Sorry sa mga pagkukulang namin. Sorry kung hindi ko pa maibigay kung ano yung gusto nyo para sa kami. Pero alam ko naiintindihan kayo. Just magpasalamat. Ganun lang. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you so much for that very heartfelt message. Nanay, tatay, kami talaga ay very blessed na hanggang ngayon kami ay magkakasama, kami ay nakakalayas. Layas po itong dalawang ito sa totoo lang kaya kami, pag sinabi nilang tayo doon, pag sinabi nilang saan pupunta, larga hanggat kaya. Dahil po, seldom talaga yung nabibigyan ng pagkakataon na hanggang 50th sila, hanggang 75 years old sila, ay kasama pa po namin. At kami kumpleto, kaming 5. There will come a time na hindi na kami magiging kumpleto kahit po sa aking mga anak. Kapag nag-college na, mahirap nang makumpleto. Kaya po, to God be the glory, thank you sa buhay ninyo. Thank you sa lahat ng pagmamahal, tiwala, at values na na-instill nyo sa amin na ipinapasa po namin sa aming mga anak. Ang nanay at tatay ko po hindi nang i-spoil. Lumaki kami, hindi pala ako lumaki. Tumanda kami na very disciplinarian sila. Kahit po sa mga apo. Yung di mo makikita na talagang expressly spoiled ang apo, hindi po. Laging parate dapat may values. Kaya mahigpit, pero doon mo mararamdaman yung pagmamahal. Ayoko iyakin yun. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Pasensya na po kayo kung minsan wala kaming oras. Kung minsan nakakapanagot, matapang din pag napapagod. Matapang. Yun. Pasensya na po sa lahat ng aming pagkukulang. Maraming salamat at mahal na mahal po namin. Gusto ko lang po magpasalamat because you became our grandparents and I'm truly grateful to have you in my life. Gusto ko lang po din magpasalamat kay Lolo kasi tinuruan niya ko kumanta, mag-drawing, and yung anything that involves music and art. Kasi Lola po, tinuruan ako mag-math, maging marites, and more. But thank you po lahat. But thank you for everything. I truly appreciate your presence. And in any universe, kayo pa din po pipiliin ko maging grandparents ko. Thank you din po for everything. I love you. I hope you have a long life.
life, okay? And sana naman si Lola hindi ka agad maging monster, tapos si Lolo, sana si Lolo hindi din maging sad kapag naging monster si Lola. Anyways, I love you! Hello Lola and Lola. So, kilala niyo naman ako, di ako masyadong palasalita kahit bada ako ng bada sa mga tournament ko. So, I find yung brevity ko one of my strengths, kaya ganun ko lang din ipapahiwatig in a significant way. So, para sa akin, part of the reason na masaya umuwi sa Mindoro is kasi lagi ko nararamdaman yung homely presence na pag nababa ako, laging may agahan, may paluto. Tapos lagi ako nakikipagkwentuhan sa inyo, nakakataas ako, nakagising ako ng maaga, which is very different sa naging college life ko na very fast-paced. Na-appreciate ko lagi yung paganood natin ng mga movie sa baba, o kaya naman yung natutulog lang ako sa kwarto nyo pag like hapon. Yun yung mga bagay na hindi ko makakalimutan. Eh, kahit yung simpleng pagpapaluto nyo lang ng champurado, pagbili ng puto, espasol, o kaya yung paghatid sundo sa mga lugar kapag kulang ako sa pamasahe. Yun po lagi kong nakikita and lagi kong nararamdaman. Kaya hindi po mahirap na umuwi, hindi malaking bagay na umuwi. And hindi din sakripisyo na magbigay ng message na umalis sa kung ano man ang ginagawa ko para sa inyo na I love you both and na mahalaga kayo sa akin. Kaya thank you for all of the things you gave me and thank you for always being with me. Okay, I'll make this short as well kasi may ginagawa ako. I need money. First of all, maraming salamat sa ginawa niyo sa amin. Dahil most definitely kay Lola ko saan lagi siya naakyat, kinakamusta kami, tapos medyo may irita ako kung bakit, ba't di nyo kinakain itong binibigay namin dito? Dapat kinakain nyo to. Sorry, medyo picky kami kahit anong gawin ko na hindi ko talaga makakain kasi ayaw talaga ng katawan ko. Or galing kay Lolo ko saan mas binigyan niya ako ng information na kailangan ko during my senior high school years when it comes to interviewing talaga. What happened during martial law, which was really, really important to me. Kasi, not only that, every time na naghihirap ako mag-Tagalog, nandun si Lolo para sa akin, para mag-translate for me. So, pag wala akong translator, hindi ko na talaga anong magiging grade ko sa Filipino or AP. Baka mga nasa 70 na siya. After all of that, salamat talaga for being there for us. Salamat sa pangangamusta. Salamat po for actually appreciating and loving whatever we do. May it be speaking, may it be debating, may it be singing, or may it be screaming with one another sa mga magkakapatid dahil ako ay lagi inaaway ng mga yun. Lagi ako nabibiktima sa mga bullying nila, hindi ko alam kung bakit. Ako yung mas matanda sa isa. Even though mas matanda yung isa, nakikampihan sila. Tapos, wala, bubulihin talaga nila ako eh. After all of that, after all of the good and bad times na nangyari sa atin, even if nagagalit ako minsan, kasi ang dami ko nga talagang ginagawa when it comes to schools and extracurriculars talaga. Now that I'm becoming a college student, I really appreciate kung saan I'm getting that homey feeling like yung sinasabi ni Kuya, because college is fast-paced nga. And since college is fast-paced, I will miss you guys entirely. Kasi it's only through sa pangangamusta ninyo, lalo na kay Lola sa lalo na kay Lola kung mataas siya sa part ng bahay. Kung saan, nakakain na ba kayo? Nakasain na ba kayo? Uy, maglagay kayo ng tubig ba? Magagalit yung mga nanay at tatay mo. Uy, bakit ito si Lexie? Bakit nandito pa yung ihinga? Etc. etc. I will miss those little nitpicky stuff na magagaling kay Lola. And I will miss kung saan na in-encourage ako ni Lola to draw more or to speak more or in order to express myself more. Without you two, I don't think I'll be able to speak right now here or I'll be able to self-express myself to the point na mahal ko talaga kayo. I don't know how to put it in words. Mahal ko lang talaga kayo. Yun lang. Thank you sa inyong dalawa. Kay Lola na lagi na lang nagbibigay sa akin ng pagkain pag ako'y nagugutom or natawa na lang sa kung ano-ano mga sinasabi ko. Kahit di naman nakakatawa, tinatawanan niya. Yung kay Lolo for inspiring me na kumanta more often. Kasi
ako po is, I'm very insecure with myself. And si Lola po is, he helped me to embrace yung boses ko and to enjoy singing in front of crowds, lalo na pag family ko. Kahit sinasabihan ako nila mama ng kumanta tapos naayaw ako, I do it for them because it's the least I could do. Ang dami po nilang ginagawa sa amin na honestly, I can't remember because I have such a bad memory, pero I know that they mean a lot to me po. Yung minsan si Lola, pag inaantok tas ginugulo nyo, ang galit niya sa iyo pero ginagawa ko pa din. Hindi ko alam bakit, pero ginagawa ko pa din. Si Lola, never ko siyang natatandaan na nagagalit sa akin. Pero if he did, it's because I've done something pretty bad. Like, inaaway ko yung mga kapatid ko or inaaway ko yung parents ko sa harapan niya, and that's not very a good thing of me to do, lalo nang I'm just a kid tapos nangaaway pa ako ng mas nakakatanda sa akin. I want to say thank you nga po sa inyong dalawa because you've helped me a lot, more than I can say, more than words can express. So thank you. Wala po kay mahihayin pagdating po dito sa si Jess. Kaya sinama ko na po itong aso ko para Jess. Night, Tay. Happy 50th. Alam ko, marami na akong mga kukulang. Pero, tanggap niyo pa rin ako. Pero kahit tinanong ko masyadong expressive sa inyo. Kahit ako'y lagi wala sa bahay, sinasabi niyo na parang ayaw ko na sa bahay. Pero hindi naman po ganun. Kumbaga, ina-enjoy ko lang po yung sarili ko. Yun. Tapos, sorry po. Lalo kay nanay, sorry dahil isa nagagalit na siya sa akin. Pero, pag umuwi naman ako ng bahay, parang wala lang sa kanya. Kumbaga, hindi na siya galit. Lalo na kita tahimik lang yan. Pero, pag nagiinuman na kami, ayun, nandun na yung pinagsasabihan na ako. Tapos, yun, kasi ang banding ho namin ni tatay, ano lang talaga, pag-iinom lang, gano'n. Pero, pag yung walang inom, hindi kami nag-uusap. Ayun. Tapos, si nanay, ang banding namin, pagka lalapas kami, kakain. Pero hindi alam nila Ate Jojo yun, ni Ate Mabel, secret lang namin na kakain kami pag may punta kami ng bayan. Yun ang banding namin ni nanay. Tapos, wish ko na lang ho sa inyong dalawa ay mas mahabang buhay pa. And sa pagsasama, huwag masyadong mag-aaway. Kasi minsan mo kasi si tatay, minsan nasisigawan niya si nanay. Pero si nanay, kilala naman niya si tatay. Hiya mo na yan, tatay mo, malipas din yan. Hindi, yun. Pati na uli sila. Ayun. Sorry ulit po sa mga mahal na mahal ko kayong dalawa kahit hindi ako masyadong nagsasabi ng I love you. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Sana long live. Salamat pa na marami. Okay, let's hear a message from Sir Ronnie Singson. Nay, Tay, happy 50th wedding anniversary po. And of course, thank you
sa pagmamahal po sa amin, sa mga apo ninyo. And sorry, marami akong nagagawang kasalanan. Palak pa ako ng mga kontrabito. Sana po ay makarating kayo hanggang 75th, God willing. And siguro po, tuloy lang po yung pagmamahal sa family, lalo sa mga bata habang lalaki ka na. And then, asahan nyo rin na kami naman po ay lagi din lang naandito para sa inyo. Thank you po. Bless me on a new day. Shower me with your love. Touch me and show the way. Comfort me today. Bless me with a new faith. Strengthen me with your touch.